Alright, mga kababayan, mga kaibigan, mga katokis, mga kapots. Kamusta po kayong lahat? And once again, welcome po dito sa ating mumunting channel, Simply Tokis Vlog. Tayo po ay magbibigay ng maiksing komento, opinion at reaksyon sa mga mainit na usaping pang-politika sa ating bansa. Alam nyo naman mga kababayan kung ano po ang pinakamainit ngayon, ano? Wala muna yan, isang tabi nyo muna, ibasura nyo na talaga yung mga Duterte na yan, no? Wala na po yan, ngangaw-ngaw lang yan. Makikisalsal sa mga usapin na nagaganap ngayon sa gobyerno. Pilit na magpapamater ang mga gunggong na yan, ng mga balasubas na yan ng mga Duterte para lang po magmater, no? Ang mahalaga ngayon ay ito pong matinding korupsyon sa ating gobyerno, particularly sa Department of Public Works and Highways. Pero mga kababayan, tandaan nyo, no? Yung mga ibang departamento dyan, kala nyo safe kayo. Inuuna lang ang DPWH. Yun po ang aking opinion. Dapat kalkalin din dyan ang DepEd. Yan ang number 1 budget. Close to 1 trillion ang budget ng DepEd, mga kababayan. Ha? Next, yung Bureau of Finance, the BOC. Yan sa Bureau of Customs, dapat busisiin yan. Dyan sa Immigration, PPA, lahat po ng departamento o ahensya ng pamahalaan dapat hindi lang yung ICI, hindi lang yung infrastructure. After infrastructure malinis, next move forward tayo so the next corrupt sa mga next na mga magnanakaw na government officials at government employees. Kung CSC sila, mga kababayan, yung Civil Service Commissions, mga nakapasa, hindi po sila protected ng Constitution kasi meron pong exemption doon, nakalagay, except provided by law. Okay, so wag kayong magpakampante dyan, kayong mga CSC, no? Ng mga passers ng civil service. Safe kayo kung wala kayong ginawang mali. Pero hindi kayo safe pag nilabag nyo ang mga Republic Act tulad ng graft and corruption. Okay, so ano po pag-uusapan natin? Ito nga po, sa flood control, no? Tulad nitong si Villanueva. Oy, Pampilo Lacson, na-discovery na ang milyong piso. Ano po yun? Yung isiniwalat po ni Bryce Hernandez. Talagang itong si Bryce Hernandez, ito ang dapat na main witness. Ang daming nalalaman. No, mukhang si Joel is a liar. Ay mali, Joel Villanueva. Pasensya naman, Joel Villanueva. Mukhang talagang madidiin ito, mga kababayan. Kasi po, mukhang yung sinasabi ni Bryce Hernandez ay napatunayan na ni Ping Lacson. Na ganun po eksaktong amount yung sinasabi ni Bryce Hernandez. Magkakamali lang dito kung anong taon yun, mga kababayan. Pero mapapatunayan po eh. Okay, at next, eto naman. Galing naman po ito sa Kamara de Representantes. After na mabulilyaso si Joel Villanueva kasi patanong-tanong pa ang animal, nagpapasikat, gustong isave yung SOS yung sarili niya, save ourselves, mukhang nalo siyang nabuking. Ano ang sabi nung isang mambabatas, yung chairman ng Infracom na si Representative Terry Ridon? Best actor yarn! Pwede po mga kababayan pwede pong magawaran ng best actor sa PAMAS Award si Senator Joel is a liar. Ay mali, sorry po Joel Villanueva. Kasi po yung mga antics niya, lalong-lalo na sa kanyang mga privilege speech sa Senado. Best actor yarn. Okay, shout out po lahat sa inyo and may God bless us all. So ito, medyo mahaba-haba ang babasahin natin dito mga kababayan para po may detalye kayo Sa balita po ng GMA News Online, isa sa kanilang mga news, sabi po dito, Lacson confirms 600 million pesos for Bulacan flood control projects under unprogrammed funds. Ito pong unprogrammed funds na po ito, meron pong pondo ito. Kaya tinawag na unprogrammed kasi hindi nila alam yung paggagamitan ng pera. Parang ito yung tinatawag nyong, sa akin lang po ang matuturing ko na example nito ay parang ito po yung iyong emergency. Para kung meron kang emergency na nangyari, pwede mong pagkuhanan ng pera. Parang pinondohan ito ng bilyon-bilyon para
kupitin. Unprogram funds nga eh. O di ba, Speaker Martin, ako yari tayo dito, Speaker, mo ang masasabit ka. Pero dito, ang punto natin dito, ang main character dito ay si Bryce Hernandez, si Pampilo Lacson, si Sherwin Gatchalian, at si Joel Isalayer. Ay mali po, sorry, Joel Villanueva. Lalong-lalo na si Joel Villanueva, huling-huli, no? Pero muang si Sherwin Gatchalian tinulungan pa si Bryce Hernandez. Mukhang si Pampilo Lacson natulungan pa sa kanyang matinding investigasyon si Bryce Hernandez. Ito po, Senator Ping Lacson on Thursday kinukumpirma po ni Ping Lacson yung 600 million pesos worth of flood control projects in Bulacan which were allegedly linked to Senator Villanueva were found under unprogrammed appropriation for fiscal year 2023. Ayan po, sa 2023 daw po nandoon yung unprogrammed funds. Kasi po, yan po ang sinabi ni Bryce Hernandez. 30% daw po dyan sa 600 million ay kickback ni Villanueva, mga kababayan. Wow! What is 30% of 600 million? So 6 times 3? Wow, ang laki! 180 million. Kasi ang kalahati ng 50% ng 600 ay what? 300 million. 30% mga kababayan, Villanueva, wow naman, more than 1/4 pa yung share mo. 1/3, wow naman, ang laki mga kababayan. Biruin mo, 1/3 sa'yo, 180 million. Sabi po ni Pampilo Lacson, we want to be fair. We want to be transparent. We want to be honest, especially to the public. Just to give credence to the assertion of, I don't know if it is JB Mendoza or Bryce Hernandez. Indeed, meron talaga. There is really a 600 million pesos as described as enumerated under unprogrammed funds. O, tignan ninyo. So, yung sinasabi ni Bryce Hernandez, totoo. So, may kredibilidad yung tao kasi siya ang nakakaalam eh. Sila ang gumagawa ng transaksyon, kaya alam niya. Ito yung kiniklaim niya na in-insert ni Senator Villanueva sa Bulacan. I counted and there are either 7 or 8 items. Ang dami naman pala. So ibig sabihin, may 8 o 7 flood control project dyan sa Bulacan. Worth what? How many? O how much? Isang project na insertion. 75 million. Kaya nung kinuwenta daw po ni Lacson, umabot po siya ng 600 million. Anak ng siopaw naman. Ito pa, bago yon, sabi ni Lacson that he found no record in 2023. Hindi daw niya nakita yon sa 2023 GAA. However, ito na. Sinabi dito ni Bryce Hernandez, dahil na rin sa butihing Senator Win Gatchalian, yung pinakita niya kanina na unprogram ng General Appropriation ng 2023, doon nakasama ang listahan ng projects ni Senator Joel. No? Nung pinirsinta ni Gatchalian yung 2023, simple lang si Gatchalian no? Pero simpleng banat no? Ito, tignan ninyo. Hindi nyo makikita yung sinasabing isang item na 600 million. Nung nakita ni Lacson, 7 o 8 na tagsi 75 million each. Nung kinuwenta niya, sa pool, mga kababayan. Andun pala. Tama naman. So, 75 times 8. O sabihin mo, 40. 7 times 4, 49. Plus 4, 53. 530 million. Baka 10 yan. O mga ganun. O siyam. O doon nakita. Mga items pala. Hindi lang isang item na 600 yung amount, kundi items. Marami sila. Villanueva, in return, suggests during the hearing that Hernandez be provided with a copy of the 2023 GAA to prove his claim. Sabi po niya sa hearing, nasa GAA daw. Binasa ko po lahat to actually. Nagpunta po ako sa 2023 o 2024 at 2022. Ba't di mo pinuntahan yung 2023? Kasi ang gustong palabasin dito ni Villanueva, ibigay nyo yung 2023, ipakita niya sa publiko na meron doong may item na nakalagay 600 million.
Wala po tayong makikita. Kasi ang sabi ni Lacson, base sa aking logic, hindi mo makikita na isang buong line item na 600 million. Kundi line items. Marami. Diba? 7 or 8 or 9 items na worth na 75 plus million each. Sabi ni Lacson. So kung susumahin mo yan, in totality, the summation of those items, mag-a-amount sa 600 million. O wag mo na kaming gaguhin, Villanueva. Kasi yung witness mukhang credible kasi pinatunayan na meron eh. O, ha? Eto pa. Nagbigay ng legislative immunity ang Blue Ribbon dito kay First District Engineer Office Construction Division JP Mendoza. Para daw po, ha? Makapag-ngalap pa siya ng mga ebidensya, ha? Dahil sa kanyang sinasabi na meron din kickback si Villanueva. Magkano? 1.5 billion funds in October of 2022. Nako, ito na, ang dami na, ha? Itong time na to nung pinapicturean sa akin ni Boss Alcantara yung cellphone niya kasi disappearing message. That time ang sabi ni Boss Henry, nagre-request daw si Joel ng pondo ng almost parang ang pagkakabanggit ni Boss Henry ay 1.5 billion. Subalit ang pumasok sa conversation na napicturean is kaya ialat lang sa kanya ni Secretary Bunoan is 600 million o patay. Patay tayo dyan. October 2022 o extended 2023. Ano na? Huli na eh, mga kababayan. Nahuli na. Pag nag-follow up si Senator Joel, totoo naman po na ang nire-request niya is from multi-purpose building. Pero that time, hindi kayang ibigay yung amount na hinihingi ni Senator Joel. Kaya lang si Secretary Bunoan nung time na yon is 600 million. So hindi maabot ang target na 1 billion mahigit. Naisip ni DE na i-convert sa flood control yung 600 million na which is kinuhanan ng 25% yung mga contractor para maging total 150 million patay. Ayun. Joel Villanueva, paano to? O ano na? Tapos si Villanueva, kinounter niya. Nag-tutorial pa siya paano daw yung mga disappearing Viber messages. Bakit nga naman disappearing? Kayo naman, bakit may ganon? Kung matino naman ang usapan nyo, bakit disappearing? Ano yon, ghost? I'm sorry, Mr. Chairman. There's nothing there. Kahit na picture lang yung pinicturan mo, there's nothing there that states that. Is this a new allegation you are talking about? Ayan na naman siya. Nako. Ha? Lacson explained that legislative immunity does not extend to a prosecution. Ang lahat ng sasabihin dito, maski incriminate niya ang sarili niya, hindi pwedeng gamitin sa kanya. Correct. Yan ha, 2 tao na yung nagpapatunay, Villanueva. Pero, ano pa rin siya, innocent until proven guilty in the court of law. Kailangan imbestigahan si Joel Villanueva ng Independent Commission. Di ba Magalong? Now, dahil si Villanueva na rin ang topic natin, eto na, pumasok na po si Representative Terry Ridon ng Bicol Saro Party List at chairman po ng Infracom sa House of Representatives. Ano ang sabi ni Terry Ridon sa kanyang ex-account? Politiko. Best actor yarn. Best actor daw si Villanueva. Terry Ridon claps back at Joel Villanueva's manufactured conversation remark. Manufactured pala yun eh. Kayo naman dyan, Alcantara, Mendoza, Bryce Hernandez. Manufactured naman pala. Yun ang gustong sabihin sa atin ni Villanueva. Kasinungalingan. Bakit disappearing messages, Villanueva? Ay, nako, ha? Praise the Lord. Praise the Lord. Si Lord na mismo ang magpapakita ng kalokohan mo. Bicol Saro Party List Terry Ridon claps back at Senator Joel Villanueva for insinuating that his supposed conversation with former DPWH District Engineer Alcantara which was presented during the House Infrastructure Committee hearing could have been manufactured. Nako. In a Facebook post, Facebook pala, hindi X account. Sorry po ha. Ridon pointed out that Alcantara confirmed the exchange of messages in Villanueva during the House Infracom hearing. Inamin naman na pala. Inamin na rin sa Senado. Ano pa ang mali doon? Independent Committee, pasok. Ha?
Inamin na ni Alcantara na kayo ang magkausap sa Viber disappearing messages. Hindi nga lang tungkol sa flood control, tungkol nga doon sa building. Ang sabi ni Alcantara, hindi natin kaya yung 1.5 billion. 600 lang daw kaya, sabi ni Bonoan. Di convert natin sa flood control. Disappearing message. Pero nakuhanan ka. Ha? Lininaw ni JP Mendoza na 2022 ang usapan ninyo ni Alcantara. Sakto sa panahon ng confirmation ni... Mendoza said that he was asked by Alcantara to take picture. Ayun nga kanina. Pinakausapan siya ni Alcantara na picturean mo yung messages kasi disappearing messages ang setting. Once na mabasa mo siguro, parang pong yung Mission Impossible. This message will self-destruct in 10 seconds. 10, 9, diba ganon sa Mission Impossible ni Tom Cruise? O ikaw Villanueva, bagay ka palang maging Mission Impossible. O di kaya yung si James Bond. Redon also stressed that while Villanueva claimed that the supposed projects he and Alcantara were talking about cannot be found in the national budget, Senator Lacson has located them in the unprogrammed funds. Nahanap na rin ni Senator Ping sa unprogrammed funds yung 600 million projects na binabanggit ni Bryce Hernandez. Kaya nga tinawag na Best Actor yan. Magpre-privilege speech na naman yan. Abangan ninyo another kung ano na naman yan sasabihin niya. Praise the Lord. Okay? So, Villanueva, wala na. Lumabas na ang totoong kulay. Are you a wolf in a sheep's clothing? Kayo po, ano po yung masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on the next videos. Bye-bye. God bless.